Nanatiling nakataas ang red alert status sa Visayas at Mindanao Grid ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Iginiit ng ahensya na ang unplanned shutdown ng ilang power plant ang dahilan ng pagnipis ng available generation capacity ng mga grid sa ating bansa. Tinutukan niya ni Eugene Fernandez. Sa kabila ng ilang araw na masamang panahon at habagat, walang naapektuhan at napinsalang transmission facility at nananatiling intact ang transmission system ng National Grid Corporation of the Philippines. Pero sa kabila niyan, patuloy pa ring hamon ang kakulangan ng power supply sa Visayas at Mindanao Grid. Ika-4 na sunod-sunod na araw nang nasa red alert ang Mindanao Grid habang umabot na sa 73 days mula May 12 ang red alert sa Visayas Grid. Ayon sa NGCP, pangunahing dahilan ng mga unplanned shutdown ng power plants na nakaapekto sa available generation capacity. Na-aggravate yung sa Visayas because Visayas basically relies on imports of electricity from the Luzon and Mindanao grids. So nung nag-shutdown yung sa Mindanao at nag-red alert siya, nadamay na lalo si Visayas kaya lumala yung sa Visayas. Paliwanag pa ng NGCP, kahit palakihin o pagandahin ang transmission network, hindi lang ito ang dapat tingnan para ma-resolba ang red alert, lalo na kung generation ang problema. Kailangan din nilang makabalik agad ang mga power plant para madagdagan ang available supply. Umaasa rin ang NGCP na muling mag-ooperate ang dalawang malalaking planta sa August 22 at August 30. We're hoping that they will come back online. And assuming that no further plants go on unplanned shutdowns and assuming that the plants in Mindanao regularize, then we should also see Visayas normalize by August 30. Samantala, ipinaliwanag ng NGCP ang usapin sa systems loss. Dalawa ang uri nito, ang technical at non-technical. Ang technical loss ay natural na pagkawala ng enerhiya habang dumadaloy ang kuryente sa mga linya, habang ang non-technical loss ay karaniwang iniuugnay sa mga unauthorized electricity use o ninakaw na kuryente. Pero ayon sa NGCP, hindi sila naniningil ng technical systems loss sa mga customer na distribution utilities at electric cooperatives. Gumagawa rin nila sila ng paraan para maiwasan ng technical loss sa pamamagitan ng pagtatayo ng mas malaking voltage ng linya, ang paggamit ng capacitor banks at STATCOM na kapwa nakatutulong sa pagbaba ng tumatagas na kuryente during transmission. Nang tanungin kung maaari ba itong gawin ng mga local distribution utilities para mabawasan rin ang system loss charge sa mga consumer, ang sagot nila, Yes, certainly, no. At the distribution level, equivalent technology will be available. Depende na lang kung sinong gustong mag-avail. So kami, ina-avail namin yon, pero pwede rin niyang gamitin ng generation at ng distribution. Binigyan diin ng NGCP na mas madali itong magagawa ng private utilities at distribution utilities na may access sa mas malaking pondo. Eugene Fernandez, IBC News.